Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! "2025 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. Our angels of the house, Pastors Roy and Rochelle Oliveros, arrived last Friday together with fellow ambassadors from Australia, where they paved the way and roared for Pastor John Anosique's upcoming conference, Arise and Shine Australia. The Transform Marketplace Radicals team facilitated the recollection of the Circular Home Child Development Incorporated last Friday. The 38 learners in 4th and 5th grades received a very important message on vision, inner healing, and purpose. At such an early age, the learners enthusiastically shared their individual dreams in life. We are excited about their bright future, our future leaders. Transform Young Generation leaders gathered together at the Hill of Zion TGFM View Deck for a special vision casting and goal setting for the year 2025.
We look forward to a fruitful year for our TYGs as we continue to fulfill our vision of transforming the lives of the next generation. Former President Rodrigo Duterte was arrested and taken to The Hague, Netherlands to face the International Criminal Court over alleged cases in the Philippines drug war killing. Inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes ng umaga dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity. In response, Filipinos from all over the world poured out their support, standing firmly behind him. And as end-time armies, let us continue to roar and pray for our nation in this crucial time. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits. TGFM Nation gathered together for a time of empowerment and impartation. From the angels of our house, Pastor Roy and Rochelle Oliveros, fresh from Sydney, Australia. So now that you are a soldier, do not conform, do not copy the behavior, the customs of this world. But what? Be transformed by the way you think. It's time to renew your mindset. So you can no longer conform or copy the patterns of whatever system in nasa world. You know that every system, everything is in the world. The system of the world is part of the system of darkness. Leaders, see you on our next Ambassadors Briefing. The teams of Pastors Daisy Rihangad, Josh and Novi Neres, and Dondon Frias gathered once again to have their time of intimate worship and ascension on our TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. The leaders unleashed tongues of fire and interceded against the Prince of the Air. Grab the opportunity with your teams to join in ascension at our TGFM Prayer Mountain. TGFM leaders gathered each morning to ascend into spiritual realms and for powerful roaring for our nation. The pastors also shared the topics: the host of wickedness, taking position, and the power of kingdom authority. The TGFM leaders connected deeply with higher spiritual realms and gathered daily to claim victory as they cross over to a new day with powerful ascension and warfare. Join us on our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive tongues afterward at 6 a.m. and as we cross over to a new day at 5:45 p.m. Last Wednesday, the TGFM community gathered together for the D-Finishers physical service. Chosen leaders shared their testimonies and their transformative journey with the Lord. Pastor Marlon Valencia continued with the topic, Redeeming Your Time, the final mandate for the final hour, explaining that God calls us to maturity, urging us to pursue excellence and perfection as His end-time soldiers. Leaders, do not miss the process of discipleship. Gather together with your team every Wednesdays at 5:30 p.m. at the Hill of Zion TGFM View Deck. Last Thursday on Life Hacks Beyond virtual training program, the Batch 6 students continue to discuss the topic, Dominion Mandate. Sir Ram Coliano explained the depth of our authority to rule and reign to fulfill our assignment here on Earth. Students, see you next week for more of Life Hacks Beyond program, Thursdays at 7 p.m. via Zoom. Last Friday on D-Finishers Las Vegas, Dr. Grace Migrino shared about the discipleship process. A key thought to be noted is how us as individuals need to be transformed first before we can perform in our areas of influence. D-Finishers Las Vegas, do not miss your trainings. This is every Friday 6 p.m. Eastern Standard Time via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolize across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember,
Let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. We've been building something special in Davao City, Philippines. The Transform Academy is passionate about empowering the next generation. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an innovative, integrated curriculum designed to shape young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning. Integrated curriculum: DepEd Matatag, Kingdom Principles from Life Hacks Beyond, Life Skills Learning, and blended learning, both modular and online. We aim to transform our nation by transforming education, one child at a time. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation, transforming youth, transforming nation. Gusto mo bang makapagsimula ng bagong negosyo? O gusto mo lang ng wise investment for your extra money? Dito tayo sa DC Co-op. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where our vision is to ensure every member leads a better and progressive life. We fulfill our mission by providing opportunities for entrepreneurship, empowering members to start their own businesses, and helping each one achieve financial prosperity. Through our partnership with DMR and TGFM, here at DC Co-op, we are committed to your financial security and growth. Join us, and together, let us build a prosperous future. Dito tayo sa DC Co-op. TGFM Nation! Are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Symbalay or house church topics, Life group materials, day finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Get set for an exciting lineup of events. Stay tuned as we reveal what's coming soon.
And that's a wrap for this week's TBN News Your #1 source of good news. that empowers and transforms. Perfect day, TGFM Nation. My name is Susan Apinan, 61 years young, and I am a businesswoman. My life before the divine encounter is so miserable and chaotic. Grabe kagubot as in. Nagdako ko sa isa ka religious na family. Akong mama is PSK sa kapilya for 25 years. Sayo ko mo simba sa dako nga simbahan, kay para makasugal ko og sayo. Sayo amo ang kurom, dapat 9 a.m. makalingkod ako. Grabe pud ko kapalaingon. Nag-join ko sa DE, kay gi-invite ko sa akong friend. So join lang pud ko. Sa pag-join ako, dito na ako nakabalo ug nailhan si Lord kung unsa siya sa akong kinabuhi. My most extraordinary experience is during the Father's Love. Nag-speak si Lord sa ako, tarungon ako akong kinabuhi, kay badungon jud ko sa akong pagkasugarol, pagkamaldita, pagkapalaaway. Yes, naka-experience ko instant healing and deliverance during DE. Sa wala pa ko ka-DE, kapoy kaayo akong lawas, sige ko og kalipong tungod pod siguro sa akong sugar na mutaas na kaayo og makaabot sa 18. Akong sugar, naayo ko sa akong gibati. After DE, nag-decide dayon ko na mag-stop sa akong insulin injections. Kapuyan ko magsigi og monitor sa akong sugar, mahasol pa akong kauban sa balay. Kay mahal man ang insulin injection. My last admission sa hospital was 2018. Nagbalik ko pa-check up last March this year. Nag-argue pa mi sa akong doktor kay gusto niya magpa-admit ko kay pangit ang result sa akong blood chem. Wala jud ko nisugot na magpa-admit. Kabalo man ko naapaban ko mas labaw na doktor, si Yahuwah. So after ato padayon, wala jud ko nagpalab. Nisabay ko sa atong mga fasting. And after ato next dako na laboratory, nahimong 4.6 akong sugar level. Ibalik ko sa doctor after the result and nag-congrats si doc saying na kung unsa akong gihimo para ma-okay akong mga lab result is ipadayon lang. Indeed, Yahuwah is our mighty healer. Dili na jud ko inyo na magsugal. Nga ko ambi ako kanang bar girl, hili kog nightlife. Nawala gid siya. Aside sa mga personal changes na nakita nako sa kuang sarili, ako asa dadala akong anak ug igsuon sa divine encounter para sila pod maka-experience sa transformation na ako ang na-experience. Nasad ko ginasimbalay karon para sila pod makabaton sa amazing na encounter with the Lord. Indeed, kung sa una, busy ko og laag, sugal, nightclubbing, ug uban pang worldly na mga butang, karon busy na ko sa akong assignment from the Lord. Again, I am Susan Apinan, radically transformed through the divine encounter. Hingpit nga adlaw mga kasimbalayan. Pikpika ang imong katapad ug ingna dili aksidente na naa kadiri karon. Anaa na pud kita sa takna sa pagpasidungog sa atong dakong Dios pinaagi sa pag-awit ug pagsayaw. Kay sumala sa mga salmo, gamhanan ang Ginoo ug angayan gayud nga daygon siya. Dili matukib ang iyang gahom. Daygon ang imong nga buhat sa tanang kaliwatan. Isangyaw nila ang mga buhat mong katingalahan. Busa manindog kita ug mag-awit uban sa kalipay. Atong himayaon ang atong amahan ug hari.
Hingpit nga adlaw TGFM Nation. Ako si Chris Alicante ug usa ko ka medical nga doktor. Sa pagkakaroon residente nga doktor ako sa Panabo Polymedic Hospital sa Panabo City. Gusto na ako magpasalamat sa atong minahal nga mga pastor, Roy and Rochelle, alang ni ining pribilehiyo nga makashare sa akong testimonyo bahin sa tithes and offering. Nailan ako ang Ginoo sa edad nga 19, samtang 4th year college pa lang ako. Usa sa mga butang nga akong nasabtan pag-ayo ang tithe and offering. Dili kita tag-iya sa atong kinabuhi. Ang tanan nga naa sa kuha gikan sa kamot sa Dios ug dili kita angay nga mapanalanginan sa mga gihatag niya kanato. Busa, kinahanglan kita mohatag o pagtahod isip pagpaila sa atong pagmahal o pagpamatinud-anon sa atong hari. Unsay ipasabot sa homage. Ang homage usa ka porma sa pagtahod nga gihatag sa usa ka hari isip timaan sa respeto o pagpanalipod nga sa modernong panahon mahimo natong ikatandi sa buhis o tax. Sa una wala pa ko sa maong komunidad. Apan karon gidasig na ako ang matag estudyante nga magsugod sa paghatag sa inyong tithe and offering sa sayo pa lang. Pinaagi sa pagsabot niini, daghang pabor ang inyong maablihan nga maabot sa inyong kinabuhi. Apan timan dili kini pinugos. Hangtod nga makaangkon ka sa tinud-anay nga pagkayag o pagsabot. Busa, atong putlo ng panguna-una nga malaglag ka kung dili ka maghatag og tithes. Sa pagkahuman sa akong pag-graduate, nagpadayon ko sa pag-eskwela sa medisina sa Mindanao State University College of Medicine. Maoy pinakalisod na akong panahon sa pinansyal kay gamay ra ang akong allowance o kinahanglan ko nga mag-budget niini samtang kada semana. Bisan pa ni ana, matinud-anon gyapon ako sa akong tithes. Sa katulong tuig na ako sa medisina, mas nisamot og kakulang akong panalapi. Mipalit lang ko usa ka kilo nga tamban, usa kini ka barato nga klase sa isda kada Domingo, lutoon kini og kana taman sa tibuok semana na. Hangtod nga niabot ang pabor. Usa ka senior nga medical nga estudyante ang naghalad sa iyang trabaho isip encoder sa annulment cases sa among psychiatrist sa Iligan City. Mao kadto ang sinugdan sa akong breakthrough. Dili pa man daghan ang akong nadawat, pero mas nisayon ang akong internship sa Silliman University Medical Center ug nakadawat ko og mas dako nga allowance kumpara ni adto. Pagkahuman, nakapasar ko sa medical board exam sa unang pagsulay. Nahimo akong tibuok ka doktor ug sukad ni adto kanunay nang gihatag sa Dios ang akong mga panginahanglan hangtod karon. Tungod kana sa matinud-anon nako nga paghatag sa akong tithe and offering. Proverbio 11:24. Ang pagkamaabi-abihon nagdala og kadato, apan ang pagdumili sa paghatag nagdala og kapobrehon. Tinuod gayud nga ang usa sa mga sikreto sa pagkadato mao ang paghatag og tithes kay ang atong hari matinud-anon sa iyang mga saad. Apan kinahanglan kini atong ampingan aron mapadayon ang kalampusan. Malakias 3:10-11. Dada ang tanang tithes sa akong balay alaan aron adunay pagkaon sa akong templo. Buhata kini. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon sa langit ug ablihan ko ang mga bintana sa langit alang kaninyo. Ibubo ko ang daghang panalangin, wala namoy igong luna sa pagdawat niini. Sulayi ako, isulayi ninyo kini og makita ninyo ang akong saad. Ang inyong umahan mubunga og daghan og akong pagpapanalipdan kinigikan sa mga peste og sakit. Ang inyong mga paras dili mahulog sa wala pa kinihinog. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon sa langit. Kini nagpasabot sa pagpreserbar sa panalangin. Ang tithes ug offerings dili lang para sa atong pinansyal nga kaayuhan kundi para sa espiritualhanong pabor o pagpanalipod. Ang first fruit offering, kung ang tithes ug offerings nakalink sa preservation ug supernatural favor, ang first fruit offering gilangkuban sa pisikal nga panalangin ug supernatural manifestation. 2015 gidawat ako sa ospital nga akong gitrabahuan karon. 2016 napalit na ako ang akong balay. 2017, nabuak ang sumpa sa among pamilya. 2018, nakapalit ko og akong unang sakyanan og nahuman bayran sulod sa usa ka tuig. 2019, nakapalit ko og ikaduhang sakyanan. 2020, naprotektahan ko batok sa COVID-19. Gi-assign ko sa isolation room, wala gyud ko nagpositive sa RT-PCR bisan kausa.
2021, gidawat dayon ko sa ospital sa gobyerno nga akong gi-applyan. 2022, naminyo ko. 2023, nanganak akong asawa sa among firstborn. 2024, nagkadaggan na among mga tinun-an sa pagtuo. Sa tanan, ang paghatag sa atong tithe and offering og first fruit mao ang nagdala sa atong mga panalangin nga dili lang pangkalibutanon kundi espirituhanon usab. Paghatag na kita. Pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit, o maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko, ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaigog pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit, o maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko, ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. Daygon ko, ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan. Daygon ko ikaw, sa way katapusan.
Always remember that life works best under principles. The kingdom of heaven operates on keys. You can wish and feel and beg and plead all you want, but without the right keys, you will be still locked out of all the things God promised you, because feelings don't open doors. Keys do. And keys are what? Principles. Keys cannot be substituted by feelings, emotions, wishful thinking, or manipulation. Always remember that life works best under principles. Kaya pag hindi mo alam ang mga principles sa buhay, automatically you will fail. Ignorance excuses no one. The Bible says, my people perish for lack of knowledge. And one of the principles na kailangan natin alamin in the kingdom is ang principle of citizenship. This principle of citizenship is the most awesome power and position of national privilege given to a citizen. Citizenship is not membership. How many Filipinos have migrated na naging Australian citizen na? Ang tanong ngayon, why are Filipinos moving, or even other nations moving to Australia? They want a better life. They want better benefits of a country. Ang tao, hindi nila nakikita na ang problema, hindi naman talaga sa lugar. Ang problema is nasa utak. Yes, kasi kahit saan lugar ka ilalagay, pag merong mali sa perspective mo, pag may mali sa mindset mo, hindi ka pa rin magiging effective. Kung tatanungin natin kung meron mang pinaka-perfect na lugar kung gusto nila mag-migrate for them to become effective in life, for them to become successful, walang iba, the kingdom of God. Kung meron man isa sa mga privileges na pwede mo dapat i-embrace sa buhay mo, is itong privilege to be a citizen of the kingdom of heaven. Citizen of the kingdom of God. Mind you, the Lord wants to bring you out from where you are, to bring you into His kingdom, kasi gusto niya i-fulfill mo ang purpose mo sa buhay mo. And that's only when you allow Jesus to come into your life as not only Savior, so you may call Him Lord and King. Hingpit na adlaw, TGFM Nation! Happy araw ng Davao, Sub-Saharan Davao! And sa mga lumulupyo, no, sa atuang mga kaigsuunan, masking asa, magkakaroon, no, perfect day sa inyong tanan. And of course, sa atuang mga facilitators, itong host, no, palakpakan nato atong mga host facilitators. Ingna sila, good job, no? Sa mga, especially sa kanina ato ang mga faithful disciples good na nag-prepare for every week na simbalay, hosting and facilitating. So we welcome everyone sa mga first timer, no? Kana mga naga-join karon na first time, second time, third time, no, wherever you are. We welcome you, no? Hingpit na adlaw sa inyong tanan. Tinuod to siya, no, na nag-greet ko sa inyo, happy araw ng Davao. Yeah. And greetings all the way from Sub-Saharan New Zealand. Okay, and I'm happy na karong adlaw, no, maka-impart na pud mi sa inyo, no, sa kanitong series na taas-taas na the original gospel, ang original na maayong balita na atong gina-impart, gina-share, ginatudlo para masabtan nato unsa ang kabubuton sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, sa imong pamilya, nganong karong panahon na ka nga natao. Alright, so, atong na sabtan nga ang gingharian sa langit, epektibong galihok pinaagi sa mga Yahweh. Hindi mo tapad Yahweh, come on. Okay? Pwede manggug ka mag-wish-wish, o magpamati, magpakaluoy, o mag-ampo sa bisan unsang klase nga pag-ampo, pero kung wala kay sakto nga susi, para mo abre, no, sa mga promiso sa Ginoo, wa joy mahitabo ug way maabre nga portahan para sa mga gisaad sa Ginoo dinha sa imuhang kinabuhi. Kay ang feelings ug ang kanang pagpakiluoy dili na makaabre og portahan, no, ang susi ra, ang Yahweh ra. Nabata diha. Okay, so
ang tanan nga dapat take note ni siya, ang tanang epektibo nga pamaagi para muuswag ang kinabuhi kini base lamang og pinaagi sa prinsipyo. No, everything works under principles. Okay, mo na ang pasabot. Ug ang mga yawe og susi kay ginatawag kini nga mga principles. Bata diha? Og isa sa mga principles o prinsipyo nga kinahanglan natong tun-an og masabtan mao ang prinsipyo or ang principle of citizenship, no? Prinsipyo sa mga lumulupyo or mamamayan. Nabata diha. So tanang nasod, no, kabalutaan ni apil na ang mga gingharian naagid na citizens or lumulupyo ug tanang nasod gina-required pod ang kanang ilang ginatawag na immigration status. Okay? Mao pod na ang gingharian sa Ginoo. Dapat kabaluta unsa atong status sa gingharian sa Ginoo. Nabata diha. Kay ang labing gamhanan nga posisyon og pribilehiyo nimo mao ang imong citizenship or ang imong pagka lumulupyo o pagka mamamayan. So, unsa man yung pasabot sa citizenship? Unsa man ang pagkamamamayan? Unsa buot pasabot ani? Okay? Atong tunan ha. Ang pagkamamamayan or ang citizenship kay usa ka legal nga status o relasyon tali sa usa ka individual o sa usa ka estado nga nagdala og specific nga legal nga mga katungod o responsibilidad. Kasagaran, ang citizenship gamiton isip parehas sa nationality. So, for example, sa Pilipino o sa Pilipinas, unsa may nationality sa Pilipinas? Pilipino. So, kung naka sa Amerika, unsa po ang imong nationality? Amerikano. So kada nasod na ay nationality, na ay mga ginatawag sila og mga lumulupyo, mga citizens. Nabata diha, mga mamamayan. Right? So, unsay nationality sa mga kanamo ingon taga-langit. Ha? Mga langit nun, no? So, ang tanang mga mamamayan or citizens, adunay mga katungod naanay mga kanya-kanyang pribilehiyo o responsibilidad na wala sa mga dili mamamayan, especially kung dili sa Pilipinas. Kung foreigner ka dili sa Pilipinas, dili ka maka-acquire og unsa ang mga pribilehiyo sa mga Pilipino. Tama ba? Kung foreigner ka, dili ka basta-basta makasugod og business, tama? No, dili ka basta-basta maka-open og business lang kasi kinahanglan ka maging citizen usa ani nga nasod illegal na nga magnegosyo ka dinhi sa Pilipinas nga dili man ka lumulupyo dinhi. Foreigner man ka, stranger man ka, tama? So same thing ra pod na, no, kung naa ka dito sa ubang nasod, di ka pwede mo trabaho sa usa ka kumpanya kung dili ka wala kay papeles nga worker ka, no, na kay working visa. Tama? Di ka pwede pod magtambay og dugay dito nga mapuyo na ka dito kung wa jud ka gi-grant og kanang citizenship. Nasabtan nato? Okay, so ang citizens na ay katungod sa pagboto, makagunit og makalingkod sa public mga office, mukadagan ka, no? Pwede ka magbarangay captain, pwede libre ka na, no? Naka-access sa social nato nga mga securities, healthcare ug other benefits including ato ang education. Okay? Pero appeal pod sa ilang pagkamamamayan, sa atong pagka-citizen, ang responsibilidad sa pagsunod sa mga balaod dinhi sa atong nasod. Dili wala excuse na. So kung nakakaani nga nasod, kinahanglan jud ka magbayad sa mga taxes. Okay? Dapat naibuwis gyud, no? Aktibo ka dapat sa mga kalihukan aning katilingban sa atong palibot. No, kay ug dili ka aktibo ay consider ka nga wala, disease na. Nabaka diha? So, dunay klase-klase nga mga pamaagi sa pagka-citizen, kung unsaon man maging citizen, pagkamamamayan. Okay, pagkamamamayan pinaagi sa pagkatao, ginatawag na the citizens by birth or citizenship by birth, no? Ang makabot ni siya pinaagi sa balaod sa dugo, no? Law of blood and law of place. Sama nako, Filipino citizen jud ko, kay diri man jud ko na tao. Okay, diri jud ko taga Pinoy jud ko. Baliktad man lang masking akong naong murag Hapon pero Pilipino jud ko. Okay?
mapakamalan man ko maski asa, nga Koreano, kabalo ba mo, kung na mga gate-gate, pag musod ko sa foreign entry, wag mo stop sa kuha. So, kabalo sila nga foreigner jud ko. So, ginatawag po na pagkamamamayan pinaagi sa kaliwat. Okay? Citizenship by descent. No? For example, ay mong lolog lola, no? Japanese descendants. So, pwede ka, no? Mahimo kang si Japanese citizens. Ginatawag na naturalization, no? Citizenship by naturalization, no? Kini ang mga legal na proseso kung ang usa ka tawo pwede usbon ang iyahang nasyonalidad. Gusto ka mag-change og nationality. Gusto ka mag-change og citizenship. Napoy ginatawag na citizenship by registration. Gusto ka magparehistro, no? I-register nimo nga gusto na nimo na mahimo ka ng American citizen. So it depends. Kung klaruhon lang, kung wala ka na rehistro sa uban nasod. Kana pwede. Ginatawag na citizenship by marriage, no? Kay para mahimo kang American citizens, mangita kag AFAM. Ana naman na, gusto ka maging Europeano, then mangita kag AFAM, mangita jud kami. Ana siya, gusto kag African, o African sila, mangita kag itom. So depende, no? So napoy ginatawag na kaning pagkamamamayan pinaagi sa negosyo, no? Kaning mga ekonomiyang pamuhunan. Citizenship by business investment. Tinatawag na siya as CBI. No, usa na siya ka legal nga proseso, no, nga ang usa ka tawo makakuha og ikaduhang dual citizenship pinaagi sa pag-invest og dako nga kwarta sa usa ka nasod. So dili na para sa tanan. Actually pipila lang ka nasod ang nagabuhat ana kay labi na rin sa to sa Pilipinas, wala nato na siya gitagad, wala nato na siya gi-embrace, no? Kay ang foreign investors manggudana, mga foreigners, mahimo dayon silang citizen basta mag-invest lang sila sa tuwa. Murag lisod na siya, tama, right? Kay basig sa klaseng investment na lang buhaton dire na mahimo tang hub sa ilahang, no, kumbaga kung basig illegal na mahimo tang hub. So pero ang sa kadaghanan sa tinuod lang, no, sa mga panggobyerno gyud dinhi sa kalibutan nagatugot gyud sila o nagahatag sila ginatawag nga dual citizenship. So every country, bawat nasod, ilahan ang ginagrant na pwede ka magkaroon, makabaton og dual citizenship. Pilipino ka, at the same time, American citizenship pod. Tama ba? So, pero kung tanaw nimo nga kini nga idea, dugay na ni nga idea sa panahon pa ni Jesus. Mao ni ang maayong balita nga gisangyaw ni Jesus kanato kay daghan mga tao karon gusto kay ta mahimong dual citizen. Nga actually dali ra jud kay na. Kasi gusto mahimong dual citizen. Dali ra kayo kay mao na ang gi-explain, mao na gi-represent or gi-present ni Lord sa tuwa 2000 years ago para magkaroon ka og dual citizenship. Ang nindot pa jud kayo ani kay ang imong citizenship isa ka citizenship perfect nga country. So pinakaunang anunsyo ni Jesus niya sa public, iyang ipahibalo sa tanang katawhan nga makabaton na kita og dual citizenship. Unsa man daw ni sa Matthew chapter 4, tanaw na to ha. Matthew chapter 4 verse 17. Sukad ni adto nagsugod na si Jesus og pagwali. Nagaingon siya, usba ang inyong pangunahuna kay ang gingharian sa langit aniya na. Unsa buot pasabot daw? Ang pasabot ni Kristo, no, para sa tanan aniya na ang gingharian sa langit ug pwede na kamo mahimong dual citizens. Mahimo na kamong mamamayan sa langit. Pero di na masabtan sa tanan, no? Di na masabtan mo na ang uban murag nga wala gid kayo matagag aksyonan ug ang uban wala gid kayo nakabenepisyo ani kay di man nila masabtan. Ang gusto mapasabot ni Kristo sa tuwa na ang tanang lumulupyo, no, sa kanasuran qualified nga mamahimong citizen sa gingharian sa langit. Og dili nimo ni kinahanglan mobalhin pa og laing lugar. Kung asa ka, diharak ka. Pero pwede ka magkaroon og dual citizenship. Kaya lang dili ni sa lain nga nasod. Nasod ni syudad ni gingharian ni sa Ginoo, gingharian sa langit. Napata diha. Ang problema sa uban kay gingharian din sa langit. Murag wala mo kasabot unsang nasa langit. Mao na ang uban wala kay nila ginamain, murag dili kanila mabalyo. Kaya ang ilang unahuna, pag gingharian sa langit ang istoryahan, na relihiyon na siya. Mao na yung problema. Mao na isa sa mga opposition
nganong dili makalihok ang gahom sa langit dinhi sa yuta tungod sa mga utok nga relihiyoso. So, always remember this. Pwede ka mamahimong mamamayan o citizenship o citizen or lumulupyo sa gingharian sa Ginoo masking asa ka karon. Kini para ni sa tanan. Kini actually nga unsa para ni sa tanan gusto magpuyo sa pagkamatarong, kalinaw ug kalipay. So kini nga citizenship para lang ni sa mga gusto lang magpuyo og tarong, kalinaw ug kalipay. Kisa gusto magpuyo og matarong, kalinaw. Kisa gusto kalinaw ug kalipay. Mao bitaw na kasagaran sa inyo ha, makaduol na lang mo og maka-embrace kaning dual citizenship. Kanang wala na, kanang wa na kay kalinaw, wa na kay kalipay. Kay sa imong unahuna, mintas lipay pa ka, mintas napay kay kalinaw, mo na maski asa ka mo adto sa pangitaon nimo aski asang lugara. Mo na maabot ang panahon nga wa na jud kay kalinaw, wa na jud kay kalipay, di na jud ka matarong, tsaka pa ka moduol sa gingharian. Tsaka pa ka makaingon, naraman dayri ang pagkamatarong, naraman dayri ang kalinaw, naraman dayri ang kalipay, naon sa day ka asa kagikan. Mo na kasagaran kahimtang sa mga tawhanon karon. Mo na moagi sa kagsakit, maligsan, hapit mamatay para makaamgo. Ay naraman dayri nga. Kasabot mo song istorya? Nga naman pag nakaskaruhay di man ka makauna-hunaan eh. Kamo karon na minaw sa kuwa, tinuod lang. Mulingkod ba day ka diha ug wa kay giagyan. Tinuod lang na ako isulti. Kay sa una usahay bitaw sa una hilas-hilas man ta. Imbitahon ka So, abot ng panahon nga naa kay gotro, naa kay unsa, tsaka pa ka makaamgo Lord, naba ka diha. Naragi si Lord, ikaw na nawa. So kini ang nasod nga puno sa mga makasasala ug mga korap, pero ang nindot kay walay corruption sa gingharian. Tinod, diba? Asa man day kagikan? Asa man day ko gikan? Gikan sa corruption, makasala. Pero kay naa ako sa gingharian, digid ko mahimong mangurap sa gingharian. Kaya wa may corruption sa gingharian sa Ginoo. Nabata diha? Maura kini ang nasod nga adunay kriminal pero walay record sa krimen. Kini lang ang nasod nga puno sa mga masakiton og samdan pero walay record nga namatyan. Nabaka diha? May asa pa man kamadto. So kini ang tinuod og perpekto nga nasod para sa tanang gipangkapoy na sa kinabuhi kanang nagkalibog-libog na, puno na sa kagul-anan ug puno na sa kahadlok. Mao ni ang perpekto nga nasod para kanatong tanan. Kay kinira ang nasod sa kaharuhay ug kasiguruhan. Kini ang nasod sa gingharian or kini ang gingharian sa Ginoo. Nabata diha? Okay. So, understand this one. Take note of this. Kada lumulupyo or citizen sa gingharian sama nako karon kay naturalized citizen. Pangutanong nga migrante man mi, ako, migrante mi, gikan sa usa ka langyaw o langyaw nga nasod nga gitawag nga gingharian sa kangitngit. Sabdan ko ninyo? Gikan ko sa gingharian sa kangitngit. Langyaw mi ba? Foreigners mi. Okay? Diin, kita na mga tao, napalayas, exiled, napalayas ba? Sukad sa pagsupak ni Adan sa gingharian or sa Garden of Eden. So dapat sabto nato na nga kita na mga katawhan. Kung wa pa ta na sayod ani, dapat gyud ta mahimong citizen sa gingharian. Kaya nga naman, ang atong gingharian manggod originally is ang kangitngit. Hello? Whether you like it or not, tanan ta na exile ta tungod sa pagsupak ni Adan sa unang panahon. Mao na supposed to be sa Garden of Eden ta, wa na jud kay makitang Garden of Eden, garden na lang. Kay nga naman tanan ta napahawa na exiled. Mao na nahulog ta sa gingharian, sa dominion, sa gahom, sa kangitngit. Mao na kinahanglan nimo nga maluwas. Kinahanglan nimo ma-rescue. Kinahanglan nimo mabalhin gikan sa kangitngit padong sa kahayag. Mo nang ingon sa Colossians chapter 1. Okay, Colossians 1 verse 13. Giluwas niya kita. Kisa nagluwas ka nato? Hesukristo. Giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit o gipahiluna. Grabe nga word ng gipahiluna, no? Giplastar ba?
Giplaster dito sa gingarian sa iyang pinanggang anak. So, gikuha ka sa kangit-ngit, kay dito sa kangit-ngit, ako, like for example, ako na lang, ha? Kangit-ngit mo ko sa una. Sa kangit-ngit, wala ko'y peace. Sa kangit-ngit, wala ko'y joy. Happy ko kajot, kung naay kwarta, happy ko, kung naay ginabuhat, pero kabalo ko na deep inside, puno ko kahadlok. Wala ko puno sa kabalaka, puno sa, basta dagdili, puno mga negatibo. Kaya tungod na ako sa ngit-ngit. Pero pagbalhin sa kuha, napahiluna ko, ingon sa Bible, gipahiluna. Kabalo ka ng pasabot na gipahiluna? Giplastar ba? Dito sa gingarian sa iyang anak, mo na karon at peace ko. Wa ako'y kahadlok, o gwapo ko'y kabalaka. Ano man? Secure man ko. Hello? Ngano? Pangutanaw ngano? Kay ang gingharian sa iyang pinalanggang anak, mao ang nasod sa langit, diin siya mismo ang hari. Siya mismo nagikan, og siya ang hari. So, si Jesus ang imong hari, unsa ba problemahon nimo? Amo mo na at peace ko. Di wala ko ingon nga, wala ko mga challenges. Na ako'y mga challenges, pero at peace ka. Wala kay kabalaka. Naba ka diha? Wa po kay kahadlok. Oh. So, maski yun sa pa'y buhato nila kay atong tatay digong, di ka mahadlok dapat. So, dagan na ang mga naluwas og nadala dinha sa gingharian. Og usa ko sa mga giluwas og nabalhin og napahiluna 20 years ago na. So kadato, no, nakita nako ang kabag-uhan sa akong kinabuhi og naga-enjoy ko sa mga benepisyo sa akong pagka-dual citizenship. Mao na dapat ikaw mag-enjoy po dapat. Ngano man pangutan ako ngano? Ingon sa Efeso 2:19. Busa karon kamo dili na mga langyaw. Ayaw si langyaw. Uy. Di ba? Kamo dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundi mga katag ilungsod, no? Fellow citizens, katag ilungsod. Grabe, gani katag na ilungsod. Katag ilungsod, fellow citizens na sa mga katawan sa Dios o sa mga sakop sa iyang pamilya. Sakop na ta sa pamilya o fellow citizens na ta sa mga katawan sa Ginoo. Oh, karon nga naa ka kay Kristo. So kita karon nga mga lungsuranon na nasa gingharian, mao ni ang ato ang tinuod og present reality. Oh, kita nga mga kaubanan uban ang mga katawhan sa Dios, ang atong citizenship kay langit na. Pero naapata sa yuta. Mo na kung taga langit ta, ang atong citizenship sa langit, dapat ma-enjoy nato ang benepisyo sa mga taga langit. Diba? Remember niyo ang langit perfect, walay corruption, walay death, walay sakit. Yang ano magsakit man ta, ngano hadlok tagmatay. So, gibalhin nata sa Dios ngadto sa iyang gingharian sa iyang anak, gikan sa kangitngit. Dapat secure ta na. Mo na importante kayo na si Jesucristo dapat ang imong Ginoo. Siya dapat ang imong hari. Hello, nabata diha? Okay. Ingon sa Philippians chapter 3. Okay, unsa ingon diha? Kay ang atong puloy-anan anaa sa langit. Asa daw ka? Taga-asa ka? Langit. Puloy-anan daw nato anaa sa langit. Kung diin atong ginahulat ang atoang manunubos si Jesucristo nga atong agalon. So, dili ta mo adtog langit. Ang gingon diri puloy-anan nato kay naa sa langit. Pero dili ta mo adtog langit. Ngano man kay gingon diri kung diin atong ginahulat ang atoang manunubos. So, dili ta sa yuta kay hulaton nato ang atong manunubos nga gikan sa langit. Ngano man gid ang relihiyon magtudlo man gid nga moadto tag langit. Kapangutan na ba ka? Ikaw karon naluwas ka ginaka. Uy, naluwas na ka. So, malangit na ka. Dili man na question. Kay tagalangit man gyud ta. Oh, pero dapat kasabot ka nga unsay nasa langit, dapat naa sa imuha. Puloy-an nimo na dapat puloy-anan nimo to dito. So unsay naa dito, dapat naa sa imuha. Dili kay sa langit na lang kaliligaya. Mo na uban gusto na lang magpakamatay, patyan na lang ko Lord, kuha na lang ko Lord. Unsa ka? Papagay nimo nakaplagan ang imuhang purpose. Papagay mo sabtan ngano nabuhi ka ni kalibutan na gusto na kang pakamatay. Mao. Ang sabdan nato, ha? Kung ang atong citizenship naa sa langit, buot ipasabot nga ang atong rehistro
ug opisyal nga dokumento dili na naari sa yuta, kundi nasa langit na. Nasulat na ba ang imong pangalan ba? Narehistro na ka sa langit ba? Mo na pag-abot sa panahon, di mga pagtao sa Ginoo, oy taga langit na imperno, oy naa sa listahan. Di langit ka. Oh, dili kay mo adto kag langit. Ano gusto mo magili mo adto sa langit? Nga pag-abot sa panahon na may bagong langit maabot. Pagbasa ra gud og Biblia, gusto niyo sa langit nga maugdaw man ang langit. Yan ay magong langit. Unsa ka dito karon ug naka dito, apil ka kaugdaw? Kung tagalangit na ta, dili na nagpasabot nga isalikway na nato ang atong pagkamamamayan dinhi sa liyuta. Dili, hindi mo pa dili. Parehas usab nga dili ta kinahanglan nga naa sa langit para makapahimulos ta sa unsay naa sa langit. Hindi mo tapad naa. Kaya ang tinuod, kung unsay naa sa langit, pwede na natong magamit o mapahimuslan, masking naa pa ta dinhi sa yuta. So, ang proseso para mamahimong naturalized citizen ta sa gingarian sa Dios mao ang pagkatao pag-usab dili sa tawhanong pamaagi kundi sa espirituhanong pamaagi. Mo na kinahanglan ka born again. Hindi matapad born again. Ang problema kaya hunahuna nato ang born again relihiyon. Mao na kinahanglan nato usbon ayuso ng atong mga pangunahuna kay wala ko gapresenta sa inyo og another nga relihiyon. Ang akong gipresent sa inyo kung maora po'y gisangyaw ni Kristo ni aging atong 2,000 years ago pa. Ako ra ning gibalik kay nganuman nawala na ni sa mga kasimbahanan karon. Halos mga kasimbahanan karon wala nagahisgot og gingharian. Labi na mga taga Davao, araw ng Davao. Naba mo diha. Wala na ta, hadlok na ta mo hisgutan ng tawag nga gingharian kay hunaw nato nakibuloy na mo. So may labot di kibuloy. Kabalo ba mo kung nagunsa benepisyo na itabo kay kibuloy tungod kay nasabtan niya unsa pag-operate sa gingharian? Nya kita tinuod, kita ang gaantos na unsa data. Muna usbo na nato tungod na huna. Ang tinuod na born again kasabot unsay naa sa ato. Ang problema dili pud tanan born again lagi makasulod sa gingharian. Uban ka kita lang, uy nindot kaayo, hala kaayo sa jud kay pero wa jud kaso di wa gid katagamtam, wa jud nakatilaw. Ngano man kay why proseso, ina matapat proseso. Process man ning tanan. Dili nagpasabot nga na born again na ka kay gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, okay na. Pwede nimo nakita na siya, pero ang pagsulod sa gingharian na ay proseso. Ingon ni Jesus, ingon siya, sa pagkatinuod gayod sultihan ko ikaw, gawas kung ang tao ipakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Diyos. Sa versikulo 5 ingon siya, si Jesus itubag na po si Jesus kay Nicodemos, kinungutan naman si Nicodemos, unsa man ako pagsulod mo kinahanglan ba ko matao pag-usab para ma-born again? So itubag siya ni Jesus, sa pagkatinuod gayod sultihan ko ikaw, gawas ko ng tao ipakatao pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kaganina ingon siya, dili ka makasulod dili ka makakita sa gingharian sa Dios kung dili ka matao pag-usab. So kay nangunta naman si Nicodemos, unsa man pagtao pag-usab? Musulod ba ko balik sa kung taguangkan sa kung ginikanan? Tubag siya ni Kristo, proseso. Ngayon na ingon si Jesus, gawas kung ang tao ipakatao pinaagi sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So kinahanglan ka muagi o mapakatao sa tubig o sa espiritu. Ibig sabihin, proseso. Pipila sa inyo hadi karon wa ka kasabot unsay tubig o espiritu. Pero maingon ka karon born again ka. Born again ko unya kasabot ka ning statement ni Lord nga ipakatawag ka pinaagi sa tubig ug espiritu. Namba ka diha? Unya manghambog ka nga born again na ka, gikan nag-Bible study ka. Wa kay ka kasabot ana. Balik kay mo eskwelahan, pangutanay mo professor. Muna nga si Jesus, busa ayaw ka tingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan matao kamo pag-usab. Kaila ka kung kinsay ka istorya ni Jesus ani? Religious expert. Muna ayaw ka mag-think nga murag kabalo na ka. Religious, gitudluan ni Jesus ani, religious expert. Nga ikaw mura pag religious expert.
Muna ang taon nimong kinabuhi na to, mga born again na tinuod, pero wagid nagabago ang kinabuhi. Palaaway ra gyapon tayo. No? Nay-tabo kay Tatay Digong, apil po ka dito, comment po ka dito, mura-mura po ka dito, kulang nga lang mamalikas ka diya sa unsa. Wala nang batasan nimo. Oh. Malita na ka dito maski unsay pang-post nimo sa unsa. Born again ba jud ka? Ano apil-apil man daw ka ana? Tanan mo tapad. Basig apil na siya. Wala ni join karon, wala ni join. Wala ni join. Kung na born again ta nga tinuod anay, kung tinuod na born again ha, ang atong mga ngalan opisyal na nga narehistro sa langit. Muna kay tagalangit na rehistro na ka dito, dapat hinahina na nimo usbon ang imong kinaiya nga tagalangit na. Mao ka na ang usa ka valid nga kumpirmasyon nga citizens na ta sa langit. Bisan pa nga nagapuyo pa ta dinhi sa yuta. Nasabdan na to? Usa sa mga rason ngano na ay mga embahada, embassy sa kada nasod kay para makahatag og tabang sa pipila ka mga lumulupyo o mga nagapuyo o nagabiyahe layo sa ilang Pinoy-anan. Now listen to me. Ngano na mga embahada, embassy sa bawat colony na ay embassy. Pangutanong ngano? Kay para mo tagbo sa mga panginahanglan. Ha? Nabata diha? Tagbo ba? Tagbo. Dili pwede nga na walay embahada sa bawat nasod. Mo na sa Pilipinas na ay US Embassy, na ay Australian Embassy, tama ba? Na ay Singapore, ano pa? Indonesia, na tanan nasod na ay embassy diri sa ato. Ano man? Kaya ang mga mga langyaw nga mosulod diri sa to, na ay mo aluma o na ay mo atiman kanila. Same thing po sa Pilipino nga moadto sa laing nasod na ay embahada sa nasod kung asa sila. Kay para mo mo connect sila og mo ngayog tabang kung kinahanglan og tabang. Pareho ra na dinhi sa kalibutan nato, mintras naapatas kalibutan, citizen man ta sa gingarian, mao na ginatawag na embassy. Kanang church, embassy na supposed to be. Dili na siya religious na institution. Embassy na siya. Unsay pasabot embassy? Embassy ba? Na mo tagbo sa mga pinahanglan, muhatag og mga kaalaman. Unsa pa? No? Mo help unsay mga resources para sa mga katawhan anang lugar. Si Digong karon naa sa Netherlands, tama? Ayaw mo kagool. Naman tayong bahada dito. Nagtuo ba mo pasagdan na nila? Ha? Si Tatay Digong, di ba pasagdan? Muingon sila karon nga ilanang hilabtan. No. Secure na si Tatay Digong ito. Nya magampo lang ta, no? Kay kabalo ba mo sila ka panghitabo karon na ay dako nga maabotay nga manindot na panghitabo para sa mga Pilipino. Ayaw mo pa istorbo kayo ano mga kita ka panghitabo karon. Ampo na nato na si Tatay Digong kay kabalo ta maana sa mayong kamot na siya. Haba ta diha. So, okay. Magayon na ko ha kay dagan ka. Usa sa mga purpose ngano na ay embassy. Okay? Kay paghatag og training, okay? Usa ka dapit, mao ni ang dapit, sa dihang gitukod ni Jesus ang iyang eklesiya, mo na ang embahada, wala siya manghuna-huna og usa ka relihiyong institusyon. Okay? Usa ka dapit diin ang mga citizens nga sa gingharian bag-o og daan man makadawat og tabang. Mao na purpose sa embahada. Og usa ka training center aron matudloan sila sa pamaagi, balaod, pinulungan o kultura sa gingharian kung asa sila nga lugar. Sabta na to. So kung sa US ka, ang imong citizen, ang imong embahada magtudlo sa imo sa pamaagi o sa kultura o sa lengguwahe kung asa na siya, kung asa ka nga nasod. Kay dili nimo pwede gamiton ang imong pagka-Pilipino sa lain nasod. Tama ba? So ngano naami? Ha? Pangutan ko ngano naami? Para tudluan mo sa unsay lengguwahe sa gingharian, unsay kultura sa gingharian, unsay values sa gingharian, unsay mga pagkamatarong sa gingharian, mga prinsipo ug mga susi. Mao na naami, embahada mi. Magtabang mi sa inyo pero di mo magtabang para pakaunon ka. Ang ipakaon na mo si mapulong sa Ginoo para makasabot ka nga mabataw dili mabuhi sa ban lamang. But sa pulong sa Ginoo, mao na among trabaho. Nga, lisuon imong pangutok para mabalhin ka hawa sa reliyon para masulod ka sa gingharian sa Ginoo. Hurot na kong oras dayon. So, kiniyang usa ka lugar nga makahatag sa ilang, sa inyuhang gikinahanglan
nga kahibalo ug mga resources para mahimong epektibo nga citizens ka sa gingharian samtang anaa ka sa yuta. Nabata diha. Kini nga konstitusyon sa gingharian, klaro kaayong ipadayag ni nga kaning kanang katuyuan may tungod sa atong pagkamamamayan na sulat ni siya sa Biblia. Mo na tun-an nimo dapat ang Biblia. Nabata diha. So next week ato nang mag-move forward ta no kay wala tay oras. But atong isgutan no unsang purpose gyud ngano naay mga embassy. Naay pray nakasabot ta ngano mangugat mi sa inyo explain ani mga butangan ni kay para masabtan ninyo nga dili ni siya relihiyon. Ni para ni sa imong pagkamatarong, para ni sa imong kalinaw ug para ni sa karuhay sa imong kahimtang. Kay para ang nakapalibot kanimo no makatagamtampod og kamaayo. Kay takod-takod ra ba ni unsa ka mao po na imong palibot ra baya. Maski unsa pa nimo blame man ang uban actually kung unsa ang imong palibot tungod na sa imuha. Labi na kung ikaw ang amahan, ikaw ang inahan, ikaw ang leader sa imong pamilya, unya imong basulon ang imong anak, imong mama, naunsa day ka. Magtarong ta. Kining tanan amo ning ginasangyaw among gina-share sa inyo kay para dunay kausaban ang atong pamilya. Dinhi sa Simbalay, wala tay line goal kundi ang transformation. Kabaguhan nimo, kabaguhan sa imong pamilya, kabaguhan sa imong panimalay, kabaguhan sa imong barangay, sa imong syudad, sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Hinay-hinay lang, one at a time. And I believe na ginabuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Magampo ko. Salamat kay Lord sa imong ipadayag karong adlaw. I declare nga ang tanan ng mga words nga gihatag Lord na sabwag Lord dili mawala sa kawang lang. Tanan Lord mutuhop o mutubo Lord sa among mga kasing-kasing ug maaksyonan na mahimo namong lifestyle ang gingharian unsay naa sa gingharian, unsay kultura sa gingharian. So salamat kayo Ginoo sa magpadayon namo Lord of God, ikaw maghatag og kusog, kaalam, ikaw maghatag sa mga perminti Lord of God kanang tinuod na wisdom para epektibo mi na magpadayag, epektibo mi maglakaw Lord of God, na mag-manage sa unsang mga resources na imong i-provide para kanako. Bless Lord ang mong pamilya ug ang mga katawhan Lord of God na nagapadayon sa proseso para sa pag-fulfill sa ilang mga destiny. Salamat ka. Trusting them to you in the name of Jesus we declare and pray. Amen and amen. Madayaw na adlaw mga taga Davao. I am Hazel Jane Africano, 34, and I am a mother of one. Currently, nasa sales ko. Mo ang ginaano is kanang mga gadgets. My life before Divine Encounter, I had a religious mindset. I was a judgmental and prideful person. I only have knowledge about God, but dili pa na ako kilala si Lord in a deeper meaning, in a deeper level. Ako ang kinabuhi. I was a fearful person and kanang napunta ako sa sitwasyon na di ko akalain na mapupuntahan ko. Kato na time manggod na naadto ko sa Ray of Hope manggod is because ako ang decision. That time kay naka manggod mi sa phone shop o kanang fake pa na item. Then instead na magsabi ka, mas nangibabaw yung takot and nag-overthink na kung unsa ang maging resulta. Dito nasuko ako ang amo and na-forgive man me. Itagaan ko choices sa amo ang complainant na itanggal ko sa kaso pero magiging witness ako ba. And dili na ako gi-choose. Wala na ako gi-choose to. Na lang mi sa situation. Hindi siya intentional na gawin yung bagay na yun. Wala ko gipili na ma-acquit ako. So mas gipili na ako na tubangon patong problem namo. I joined DE because that time manggod I was in my brokenness ba na seasons ako ang life. Wala pa man ko'y rightful wisdom. Kanang mga choices na ko sa life is based siya sa world na perspective dili sa kingdom ni Lord. Na ko sa Davao City Women's Correctional sa Maa City Jail. Almost a year ko diadto and daghan kong na-experience dito, daghan ko na-learn dito. Nagkaroon po kong encounter kay Lord dito na time. Dahil sa akong experience diadto,
Nagkaroon ako ng seeking ba kay Lord. Na-realize na ako that time na siya lang jud ang solusyon. Siya ang makahatag o peace. Walang bagay or tao na makahatag di ari sa kalibutan kundi siya lang. During the DE, I've experienced baptism of the Holy Spirit. Nakuha po na ako ang katong gift sa peace. Dito nag-start ako ang healing. Kay dahil sa ako ang experience, deep inside sa ako ang heart, grabe na di siya ka-broken. Grabe ako ka-love ni Lord. Kay despite sa ako ang past experience, gipakita paghihapon ni iya na. During sa ako ang journey na to, naade siya palagi sa ako. And dili na ko to na-realize kung wala ako naka-join sa divine encounter. O pinakita niya to sa kuan na palagi siya nasa kuan lang. Ang ano lang jud na ako is katong ako ang healing dito na moment ba kanang nagkaroon man gud ko na instead na masuko ko sa mga tao na naka-hurt sa kuha, mas nagkaroon pa ako ng understanding sa ilaha. Sa ako ang perspective ba na dahil sa gipakita ni Lord sa ako ang life journey, mas maghatag og understanding sa other people. Kato man jud ang pinaka-nakuha nako. Nag-change jud ang ako ang mindset. Dito nag-start na nag-change ako ang character. Kay nagkaroon ko ng more patience, understanding, o kanang mas maghatag pagud og love sa other people. And na na-introduce pud ko sa kingdom ni Lord na lahi jud di ay ang mga ambassador sa kingdom ni Lord. Nagmanifesto siya sa ko ang life pa how I respond sa mga tao. Nagkaroon ko ng deeper wisdom and kanang mas nagkaroon ako ng seeking sa iyaha that time. Di adto pud siya na start ako ang kanang fire for the Lord. Dito jud siya nag-start kay dati wala jud na magud nako to na experience na kanang dati magbasag Bible dili ko kasabot mga inana gani siya na ma-experience. After the divine encounter kanang kung dili ko makabasa sa akong devotional karang mag-alingasan ako ba so dako jud siya na kato na changes ako ang life. Na ako nagkaroon ko ng purpose how to live life ba. Nagkaroon ko ng overwhelming na peace sa ako ang heart na gusto na ako ma-share sa ubang tao. Again, I am Hazel Jane Africano, a blessedly devoted woman of God, radically changed through divine encounter.